pa, mga walang hiya. 'Di ba? Sobra, mga kababayan. Ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas, syempre, yung mga DDS nagagalit ngayon, mga kababayan, dahil bakit daw kinakasuhan etong mga members ng majority. Pero alam nyo ba, bago ko nakasuhan ang members ng majority, ito palang si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, nirecruit din niya pala etong si Lito Lapid. Kaya nagtataka tayo, si Lito Lapid for the first time in history ay sumanib, mga kababayan, sa minority. Never ever in the history na siya po ay napunta sa minority. Laging nasa majority etong si Lito Lapid. Sabi rito, mga kababayan, ng Celebrity Central, Alan Peter Cayetano ni-recruit si Senator Lapid na maging majority para suportahan si BP Sara. Senator Lapid nanindigan na manatili sa minority. Mainit na naman pinag-uusapan sa political circles at social media ang umano'y paglapit ni Senator Alan Peter Cayetano. Kita nyo na, sabi nila wala daw kinalaman ang pagpapalit ng leadership kay BP Sara sa impeachment niya. Pero lumalabas talaga ang katotohanan, hindi nila maitatago at walang maniniwala sa kanila. So sabi dito, lumapit si Senator Alan Peter Cayetano kay Lito Lapid upang hikayatin itong lumipat sa majority block bilang suporta kay BP Sara. Ngunit ayon sa mga usap-usapan at ilang ulat na umiikot online, nanindigan si Senator Lapid na mananatili siya sa minority block sa kabila ng political realignment sa Senado. Mabilis itong naging sentro ng diskusyon lalo na sa social media kung saan ang pumuri kay Lapid dahil umano sa kanyang pagiging independent at paninindigan sa kanyang posisyon. Kasabay nito ay muling umingay ang pangalan ng veteranong senador matapos ungkatin ng netizen ang kanyang mahabang records bilang mambabatas na tawag dito, mga kababayan, na pagkumpara yung mga nagawa sa loob ng 20 years ni Alan Peter Cayetano at 20 years nitong si Lito Lapid. Ang kanyang mga naipasang batas ay pagkadami-dami, kakapurit lang kay Alan Peter Cayetano. Mula sa pagiging stuntman at action star noon, naging inspirasyon umano si Lapid sa marami dahil sa kanyang transformation bilang public servant. Tahimik lang kasi, no? Pero mga kababayan, ayon sa mga Senate records at media reports, nakapaghain na umano si Lapid ng humigit kumulang 789 authored bills at resolusyon sa kanyang mga termino sa Senado. Dahil dito, maraming netizens ang nagsasabing isa sa mga pinakaproduktibong senador sa bansa sa kabila ng mga dating puna tungkol sa kanyang tahimik na personalidad sa mga Senate hearing. Kasi nga, tahimik pero nagtatrabaho. Hindi kagaya ng iba, posisyon ang gusto sa gobyerno. Hindi ba? Pumasok sa pagiging senador, imbes na gumawa ng batas, ang ginagawa, nang bubutas ng mga upuan, nagmumukbang, nagpapasikat, pinoprotektahan ng mga Duterte. Si Lapid, trabaho lang. Di ba? Kapag ganun, ang mindset mo, trabaho ka lang, meron ka talagang mga accomplishment. 789 authored bills. Mas lalo pang lumakas ang usapan online matapos ikumpara ng ilang netizens si Lapid kay Alan Peter Cayetano. May mga viral posts na nagsasabing ginagamit umano ni Lapid ang malaking bahagi ng kanyang kinikita upang tumulong sa mga charity organizations at sa mga ordinaryong Pilipinong nangangailangan ng medical at financial assistance. May puso. Gayunpaman, mahalagang linawin na wala pang official or financial disclosure o dokumentong nagpapatunay na buong sahod ni Lapid bilang senador at direktang dinodonate niya sa charity organization. Baka, mga kababayan, hindi niya na pinapakita lang yung mga records. Dahil tayo, bilang tawag dito, public servant or bilang isang tao na may pagmamahal talaga, hindi mo naman kailangan talaga ng ipakita, ipagkalandakan, ito yung naitulong ko sa mga kababayan natin. 'Di ba? Hindi yan hindi yan i-display. Kapag ikaw tumulong, mga kababayan, bahala na yung mga tao na magsabi kung anong klaseng tao ka.
Pero once na ikaw, tumutulong ka sa tao, may nakabidyo, kagaya ni Bongo, di ba? Nakabidyo, naka-picture, paparating pa lang si Bongo, meron na kaagad picture, mga kababayan, may video na kaagad, iba yun. Di ba? Lumalabas na yun ay for ano lang, for clout. Oh. Sabi dito, ayon sa mga naunang panayam, abinado naman si Lapid na marami pa rin ang lumalapit sa kanyang opisina upang humingi ng tulong, lalo na matapos alisin ng PDAP o fork barrel system. Dahil dito, sinabi noon ng senador na may pagkakataong personal niyang pera ang ginagamit upang makatulong sa mga nangangailangan. Samantala, may mga netizens namang bumapatikos sa paghahambing kay Cayetano tungkol sa issue ng personal savings. Ayon sa ilang mga observers, walang illegal kung paano ginagamit ng isang senador ang kanyang legal na compensation bilang public official hanggat ito ay naayon sa batas at maayos na nadideclare sa tamang ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng magkaibang opinyon, hindi makakaila na malaki pa rin ang paghanga ng maraming Pilipino kay Lapid. Para sa kanyang supporters, hindi raw nasusukot sa husay magsalita. Correct, mga kababayan. Si Lapid, ang nangyayari sa kanya, di ba? Less talk, less mistake. Basta trabaho lang tayo. Aminado naman si Lapid Di ba? Aminado naman si Lapid. Kahit nga doon sa tawag dito sa alyansa, napakatipid ni Lapid. Ang ginagamit niya pa doon, na script niya, yung kay Tanggol. Di ba? Mga kababayan, hindi siya yung mahilig sa magpalabra, magpalabok ng salita. Hindi ganoon si Lapid, mga kababayan. Alam natin na si Lapid ay masasabi natin na oo, mababa ang pinag-aralan kumpara sa mga abogado na to. Pero dito ko masasabi na hindi naman lahat ng artista kagaya ni Robin Padilla. Ito kasi nagtatrabaho. Ito kasing taong to, biruin mo kahit na mayroong mga issue dyan sa Senado, di ba? Hindi po ito nagsasalita umiiwas. Kahit kaninong partido, nasa minority man siya nandito, doon kay Bato, hindi siya nagsasalita. Hinahayaan niya lang ng publiko ang magsalita. Hinahayaan niya lang ang publiko, mga kababayan, na makakita ng mga nangyayari dyan. Hindi siya nagbibigay ng kanyang personal na opinion. Kasi nga, syempre, maaring baka ikot din yung kanyang mga sasabihin, di ba? Mas maganda na sa kanya na hindi na ako magsalita para walang issue. Bahala sila dyan. Mag-away-away sila, ganon kay Lito Lapid. Inuuna yung kapakanan ng nakararami at ng kanyang mga kababayan. Consistent itong si Lapid na hindi nakikialam sa mga issue. O siguro mga kababayan, nakikialam din in a sense na sa kanyang utak na lang. Kaya nga ngayon, nakita natin na natili siya sa minority despite the fact na, di ba? Siya po ay inaalok, siya po ay nililigawan ni Alan Peter Cayetano na sumali sa majority. At nanindigan, first time in the history. Hindi siya naniwala kay Cayetano Doon siya sumama kay Soto. 'Di ba? At maliwanag dito, sa pagsama niya kay Soto, mga kababayan, siya po ay pabor sa impeachment at marinig ang mga ilalatag na dokumento ng mga katibayan laban kay VP Sara Duterte. Hindi po siya yung kagaya ng mga rabid, hindi siya kagaya ng mga DDS senators or Duterte blocks, mga kababayan, na takot kay VP Sara Duterte o kaya naman ay masasabi natin na mukhang tumatanggap ng pera, ng lagay, para ipagtanggol itong si VP Sara Duterte. Si Lito Lapid ay hindi ganoon. Di ba kaya maraming humanga sa kanya kasi may paninindigan yung tao. Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Maraming salamat at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magkita-kita po muli tayo mamaya mga ka-GP. Thank you. Consistent siyang blind color. Si Lapid,
Paano nyo sasabihin na blind etong si Lapid? Mga kababayan, ano siya tawag dito, kung sinasabi nyo consistent siyang blind color, dapat may pinapanigan siya. Hindi Si Lito Lapid, mga kababayan, di ba ang kanyang stand, lagi siyang nasa majority. Tama? Lagi siyang nasa majority. Ano kasi siya in favor of government. So hindi siya kumukontra sa gobyerno. I mean, lagi siyang sumasama dun sa majority palagi. Pero ngayon, nagpalit ng Senate realignment, itong si Senator Lapid, hindi siya sumama dun sa tradition na ginagawa niya. Tradition para sa kanya yun na lagi siyang sasama sa majority. But at this time, brinek niya yun. Sumama siya kay Tito Soto. Anong mali doon? 'Di ba? May paninindigan siya kasi ang sabi sa kanya ni Alan, sumama ka sa amin para gawan natin ng paraan na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Anong ginawa niya? Nag-no siya. 'Di ba? 'Yun ang tama. Lahat tayo, mga kababayan, dapat nga yung mga senador na yan. Pabor pa nga sa kanila yan Kung manalo si VP Sara Duterte, 'di ba? Diyan sa laban na yan sa impeachment. Kung sila ay para kay VP Sara Duterte, kapag naipanalo nila yung laban na yan, 'di ba lalong sisikat pa si Sara? Bakit nila pinipigilan? There's something wrong. May mali. May irregularities. Bakit ba pagtatakpan? Kala ko ba bloodbath? Napakaraming abogado, 16 lawyers. Magagaling. Mga premyado. Tapos pipigilan nyo? Ma'am Oria Ortega, hello. Kaya maniwala sa tahimik kasi ang tahimik maraming nalalaman. Correct. Hindi man niya kayang magsalita, no? Mga kababayan, nakagaya ng iba, sa writing, doon na lang, ginagamit ni Senator Lapid yung kanyang kakayahan. Sabi nga po natin, ako naniniwala sa kasabihan. Ako, mga kababayan, ang ginagamit ko lagi, don't dwell on the things that you don't have any control. Okay? Focus on the things na kaya mo. Na doon ka magaling. 'Di ba? Bakit mo ipagpipilitan yung sarili mo, makikipagduelo ka? 'Di ba? Tawag dito, ipipilit mo yung sarili mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Doon ka na sa bagay na alam mo mag-excel ka, na alam mo, mga kababayan, may magagawa ka. 'Di ba? Ganun ang nakikita ko kay Senator Lapid. Bakit niya ipopokus yung sarili niya na magpabida-bida? Bakit niya ipopokus yung sarili niya na magsalita dyan? Alam niya sa sarili niya, hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang sumabay sa kanila. 'Di ba? Doon ako sa mga bagay na may maitutulong ako, kaya nga ako tumakbo Doon ako sa bagay na may magagawa ako. 'Di ba? Bakit ko sasayangin yung oras ko na mag-pretend na magaling magsalita? Bakit ko sasayangin yung oras ko diyan? Mga kababayan na may masabi lang. 'Di ba? Mali-mali naman. Dito na lang ako sa bagay na to magduel. Dito na lang ako sa mga bagay na to na sigurado ako na may magagawa ko at may maitutulong ako. Hi, Ma'am Irene. Hindi ba kita nakikita? Sorry kasi tawag dito. Maliliit yung letra ngayon Hindi ako masyadong nakatingin sa comment section. Yes, tama lang yung ginagawa niya. Yap, tama, pre-corruption. Kapag nanalo si Inday Sara, yun ang gusto ni Alan Peter Cayetano. Diba? Mama Aurea Ortega, hello po, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ilang taon ka na? Sabay ka na. Hindi, wag mo sagutin. Diba? Thank you so much. Anong handa mo, ma'am? Punta ako. Sabay ganun, Oo. Thank you ulit guys. Salamat. Maraming salamat at good morning po sa inyong lahat.